Nakatutok ang buong pwersa ng GMA Integrated News sa paghati ng balita ngayong undas. 2 pisong taas presyo sa diesel ang sasalubong sa mga motorista bukas kung kailan marami pa namang bumabiyahe para sa undas. At biyaheng probinsya na rin ang maraming pasahero sa mga bus terminal at pantalan. Saksi si Darlene Cay. Uuwi sana sa Sorsogon sa Huwebes si Roger pero wala na siyang mabiling ticket kaya magcha-chance passenger na lang siya. Nagpa-reserve ako ngayon wala So, full na Wala nang 1 linggo bago mag-undas, fully booked na ang mga biyaheng pasursogon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Ganoon din ang mga biyahe ng ilang bus pa Legazpi at Pio Duran sa Albay, pati ang Pairiga Camarines Sur. Karamihan sa mahigit 2 milyong pasahero na daragsa rito, inaasahang babiyahe sa Huwebes at Biyernes. Pero dahil simula na ng 1 linggong wellness break ng mga paaralan, i-spread out yung mga pasahero natin, hindi magkakaroon ng congestion at hindi magkakaroon ng pagsisikip. Madaragdagan din daw ang mga biyahe sa mga susunod na araw. Nakakuha tayo ng commitment sa kanila na magbibigay ng mga additional buses. And also, nakakuha rin tayo ng commitment sa DOTR at LTFRB na mag-i-issue sila ng mga special permits. Ang Land Transportation Office o LTO nag-ikot sa mga bus terminal sa Cubao. Sinilip nila kung may fire extinguisher at early warning device ang mga bus. Sinuri rin ang mga gulong. Dumudulas pagka mga walang thread, dinadaan nila sa kapal. Wala sa kapal yan nasa thread. Ang mga nakitaan ng paglabag, sinita. Kagaya nung sa ilaw, yung tail lights, reverse lights, although mga basic pero napaka-importante lalo na pagka bumabiyahe ng gabi. Gumamit din sila ng breathalyzer para malaman kung nakainom ang ilang bus driver. Inaasahan din ang pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan. Ayon sa pamunuan ng Northport Passenger Terminal, inaasahang sa Huwebes at Biyernes padaragsa ang mga pasahero na aabot sa 3,000. Sa mga hindi pa po nakakabook ng ticket, mas makabubuti po kung mag-book na sila online sa mga website ng shipping line para dire-diretso na po pagpasok nila ng terminal. Kanina, ininspeksyon ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez at Philippine Ports Authority General Manager J. Santiago ang Batangas Port. Napag-alaman nilang hindi pa lahat ng shipping lines ay may online ticketing at booking. Mas mahirap minsan ang pagmo-monitor kapag hindi online, yung kung sumusobra ang ating pasahero. Yung sinasabi natin overloading. Kaya sinabi ko sa ating Marina na mag-i-impose talaga ako strictly ng online ticketing. Pinagsabihan din ng isang ticketing booth dahil sa nakapaskil ditong exact fare only. Inaasahan ng PPA na aabot sa 2.2 million ang daragsang pasahero sa mga pantalan mula ngayong araw hanggang November 5. Pagtitiyak ng PPA, naka-full deployment ang lahat ng kanilang personnel. Nakikipag-ugnayan din sila sa Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group para sa seguridad ng mga pasahero. Bukas naman 24 oras ang help desk sa lahat ng pantalan. Sa gitna ng undas Exodus, tataas ang toll sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex simula bukas. Depende sa uri ng sasakyan, 4 hanggang 13 piso ang taas presyo sa R1 portion o iyong mula Seaside hanggang Zapote. Ipatutupad naman ang dagdag toll sa 2 tranches sa Cavite R1 Extension Segment 4 na mula Zapote hanggang Kawit. Para sa first tranche ngayong taon, 15 piso hanggang 45 piso ang toll hike. Sa susunod na taon naman, ipatutupad ang second tranche. May taas presyo rin ang mga produktong petrolyo bukas. 2 piso ang taas presyo sa kada litro ng diesel habang piso at 20 sentimo naman sa gasolina. Tataas din ng piso at 70 sentimo kada litro ang presyo ng kerosene. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Cay, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.